Aries, September 8 to 14. Yes, knock, knock, knock. Yes, Aries. So, welcome po sa ating channel, Scorps Work Tarot. Another weekend na naman po. Yes, so hopefully everybody is happy and healthy kung nasaan man po tayong sulok ng daigdig. Magkwentuhan po tayo. So, Aries, tignan natin yung energy, September 18 to 14. Another weekend. So, anong plano mo, Aries? So, how's your weekend? So far, week. So, for me, it's another busy week. News-wise, well, DPWH, nakakapagod na minsan yan, di ba, Aries? Marami nang ginagawa sa trabaho and then marami pa rin tayong mga kalokohang napapanood sa Pilipinas. Yeah, pero wag natin seryosohin yan. Although I know it's affecting us somehow, pero yan yung mga bagay-bagay na wala tayong control. Ano ba yung pagdasal na lang natin. So, Aries, September 8 to 14. Check natin ang energy. Oops. Lumilipad yung energy ni Aries. Here comes the sun daw. Here comes the sun. Okay, wisdom, knowledge. Moving forward to a brighter future. Okay? Kapirahan ba yan, Aries? Ano naman yung pinagmumuni-munihan mo? Nasa ka? Nasa nostalgia. Nostalgia. Meron bang ganyan? September 18 to 14. So, nostalgia, ito yung mga lessons in the past na dala-dala natin, baon-baon natin. Lessons sa pag-ibig, family, o sa trabaho. Meron kang parang pina-flashback, throwback, throwback. Ano ba yung throwback mo na yan? Throwback moment si Aries, September 8 to 14. Maraming indecisive this past few days. I do not know why. Bakit indecisive? Yeah. Nakikita ko na to kanina, sumusungo-sungo itong card na ito. Yes. So, may bumulaga. Nostalgia, moment of iniisip mo yung nakaraan, mga life lessons, whatsoever, kung ano man yung mga life lessons na pumupusyaw-pusyaw sa isip mo. Kung ano man yung narating mo ngayon, Aries, is not something na ganun kadali. Yes, lahat naman hindi ganun kadali. Ang importante, narating mo kung ano yung patutunguhan mo. Agree? Because of this, merong energy shift. Merong nangyayari o mangyayari o nangyari na o napifeel mo ng yung tremor. Kung baga sa mga pagbaha, sino ba naman makakaisip na gano'ng kalalim yung na yan, yung issue ng pagbaha na yan, na matagal nang kinukurakot yung pera. Pero lumitaw yung karma, di ba? Dahil sa baha. Hindi iniina lang yan eh. Maski na ako, kolehiyo pa ako, bumabaha na eh. Pero mas malalim pa pala doon yung sakit ng pagbaha na yun. And that's the type of lessons na matatanggap mo, Aries. Interesting. Okay, indecision. Actually, you're weighing a lot of things. Responsibilidad. Lahat naman tayo may responsibilidad. Meron kang desisyon o nakapag-desisyon ka na, naka-reverse siya eh. Meron kang dinesisyonan. Kung ano may dinesisyonan mo na yun, it's maaring it's affecting or effect ito ng nakaraan. Baon-baon mo. Baon-baon ni Aries yung nakaraan na yun.
family related. Merong nangyari dito na na naaamoy mo na siya pero nagkaroon ka ng hesitation. Meron kang hesitation, meron kang tinitimbang-timbang. It's either may maapekto sa nakaraan o yung desisyon mo na iyon dala ng nakaraan. Dinala mo. At hinintay mong dumating yung panahon before na mag-decide ka. Agree? Meron bang ganyan, Aries? Meron kang dinidesisyonan na hindi ka nagdalawang isip dito. Meron bang ganyan? Parang reverse siya. Pero wala ka nang magagawa. Kasi darating yun. Hindi mo man i-desisyon yung universe na yung magbibigay. Yung tipong baha. So, bumaha, naglitawan na yung malalim na dahilan kung bakit bumabaha. Yes? And that's the very powerful moment yan for you, Aries. Tignan natin. Kulang ako dito pa ng makikwentuhan tayo. Meron mga ganyan, nakaka-resonate ba? Shout out po tayo sa mga OFW. Okay, it's slow moving. I don't think sa'yo ito. Tignan natin kung anong relation. Merong winning, parang superficial ito. Merong superficial na skin deep. Skin deep, hindi ka masaya sa trabaho? Or any engagement, ito yung tipo na napipilitan ka. Meron bang ganyan? Napipilitan ka? So, hindi dahil sa mabagal. Napipilitan ka dahil sa mabagal na promotion ba ito? Kaya ka lumipat na lang trabaho? Or meron kang natututunan doon. You've learned from lessons from that past. Kung ito ay family related, ay hindi ka na masaya sa present situation mo. Parang walang pagbabago. Yun ang feeling mo. Yun ang feeling mo, Aries. Feeling mo lang yun. Yes? Meron bang ganyan? Feeling mo lang yun. Yun ang feeling mo. Pero yung nasa isip mo na hindi ka masaya, nagtiyaga ka pa rin dyan eh. I think nagtiyaga ka pa rin dyan. Kung ano man yung situation mo na ito, dahil sa meron kang inaalala na nakaraan, maaring yung nakaraan na yun ay something na obligado ka. Yes? So, hindi ka maka-discarded. Hindi ka makapag-decide. Kung trabaho ito yung tipon dahil sa meron kang responsibilidad, hindi ka pwede mag-resign. Maski na bore ka, that's the life lesson na kailangan mong ipaglaban. Kung relasyon ito, ganun din. Meron kang anak at merong sa relationship naman minsan merong maganda at pangit pa rin. So, kaya lang ito ay mabigat na para sa'yo ito. Yes, meron bang ganyan? Kung sa trabaho, ito yung bore ka, parang sa piling mo walang patutunguhan. Okay? Kung sa relationship, hindi pagod ka na din dahil puro ikaw ang nagdadala. Ngayon, yung decision mo na yun, nakabinbin ka dahil meron kang alam mo na yung mangyayari to make after nung makagawa ka ng desisyon. Gusto mo lang namang makamit kung ano man yung wish mo pa eh. Meron ba ganyan, Aries?
saang situation, saang ano ka na, lifeline ng pangyayari. Pero meron nangyaring mabigat na no choice. Yung ipagiging indecision, analysis, paralysis. Dahil you want to follow the rule, pero iba yung perception mo when you say follow the rule. Iba, ito yung tipong follow the rule, okay, magiging mabuti akong asawa na maski na hindi bigyan ng suporta, kailangan kong i-follow yung rules. Okay? Yan. Kung sa trabaho, magiging mabuti akong empleyado kasi ang effect noon, meron kang pinaglalaanan. The same also with relationship. Meron kang pinaglalaanan kasi ayaw mong humiwalay dahil sa may anak ka. That's the law and the rules, the dogmas. The same sa trabaho, meron kang pinag-aaral, hindi ka makapag-resign maski na hindi ka na masaya at mabagal yung proseso. Okay? Kasi everything parang skin deep. Wala, for the sake of show. Pero magayan, Aries. Ngayon, tignan natin kung ano ba itong iniisip mo na ito na dinidesisyonan mo na hindi ka makapag-desisyon o nakapag-desisyon ka na dahil nga hindi ka na masaya. I don't see na meron kang fear dito. Nakabitin lang yung desisyones mo, yung pagdidesisyon mo, pero parang nakapag-desisyon ka na nga rito. Kung walang tayo, ituloy natin tong life story ni Aries. Aries, September 8 to 14. Meron bang ganyan, Aries? September 8 to 14. So, shout out po tayo sa mga OFW. OFW po ako, kaya alam ko yung nangyayari sa OFW. I can relate. I will tell you honestly kapag yung sitwasyon na nadaanan ko na. Ayun na naman siya, mabagal na offer sa trabaho. Kung hindi ka masaya sa trabaho, meron kang in-applyan, may darating pero mabagal, sabi. Kung sa relationship, hindi ka na rin masaya, hindi ka makapaghiwalay kasi meron kang sinusunod na paniniwala. Kasi nga, meron kang family, etc. or meron kang obligasyon. Kung sa ano pa ba yung isa kong obligation sa trabaho, sa career, sa family, merong obligasyon. Pero ito yung wishy-washy na pagdidesisyones, pero may darating na mabubulaga ka. Kasi hindi para sa iyo talaga yan. You are trying to follow yung paniniwala mo na meron pang mas magandang dapat na meron kang pupuntahan na patutunguhan, pero dahil because of those paniniwala or belief, yun na naghihinder sa'yo to move on. Yes? Meron bang ganyan? Okay, alam ko na ito. Ano bang istorya na ito? May hiniwalayan mo na siya. Oh, yes. Okay. Relate. Okay. I will consider this is the ultimate result. Financial freedom. Sinong ayaw niyan? Sinong ayaw niyan? Financial freedom. Okay. Again, relative po yung financial freedom sa ano natin, ating definition. So, kung ano man yung nangyaring tower moment sa iyo, it's a big shift for you. Hindi ito madali. I know how it is. Kaya meron kang indecision. Pero, nagdesisyon ka. Kasi nga, hindi ka masaya. Dahil nga, nasaktan ka.
Hindi nasaktan yung puso mo kung ano man yung, kung sa pag-ibig, in no ano na ito, wala nang patutunguhan para tumagal pa. Again, it's not for everybody. So relationship, hindi necessarily partner. Ito ay relationship sa pamilya, relationship sa kaibigan, or sa trabaho. So anything na meron kang connection sa puso. So when we work, meron tayong connection sa boss and sa mga office mate mo. Pero kapag sinasaktan ka na at hindi ka na masaya, wala kang makuwang suporta, there's no other way. Pero hindi mo maputol-putol yon. Ayaw mong putulin. Kasi nga, meron kang obligasyon. Yung obligasyon na yun ang nag-hold sa'yo to move to a better, kumbaga sa may offer. Or kung hindi ka man nag-a-apply, dapat simulan mo na. Ganun tipo. Kasi dahil sa indecision mo na yun, hindi mo makita yung para sa'yo pa. Yun ang sinasabi niya. Huwag nang ipilit pa. Double ano na ito. Double Knight of Pentacles na ito. So, if it's a financial support or anything, don't expect anything soon. Yes, mabagal. Mabagal si Prince Charming. Yes. Or career-wise, don't expect any promotion. Well, there is in principle. Yes. So, yun ang yun ang cause mo eh. You are waiting for something. Yes. And that waiting, sometimes you are fighting for that one. Hindi ka lang nagwe-wait, meron kang when we wait, merong emotional trauma yan eh. Dapat ready ka sa eventuality. So, pinipilit mong maging masaya sa present situation mo, even hindi ka naman masaya talaga. Yun ang because you just want to be a good, a good provider, a good brother, a good sister, or a good friend. Pero hindi na para sa iyo yung energy na yon. And you want to keep on waiting because you are hoping na mayroong pagbabago. Apparently, hindi darating. Darating pero hindi para sa iyo. So yung universe na nagsabi, may mas maganda. Huwag ka nang magtiyaga. Sabi. Yeah. So again, depende po yan sa ating lifeline kung ano po yung definition, kung ano pa yung makakapagpasaya sa atin. Minsan yung relative din yung what is happiness to you eh. Kung gusto mo na yung current situation na yon, maski na nasasaktan ka, for you it's normal, that's fine as well. Pero what the universe is telling, there is one better. Kailangan mo lang na imulat. Kung nakapag-desisyon ka, masakit itong desisyon na ito, you don't need to worry because that's the best shift noong itong tower. You have two card here na nagsasabi na you have to do it, or if you don't do it, yung universe na ang mag-aano sa'yo, magbibigay sa'yo ng nudge. Yes? So, opportunity, nandiyan kung i-embrace mo yung transformation. Otherwise, you're gonna feel stuck. Kasi kinakatakutan mo itong baka machismis ka, baka kung anong sabihin ng tao, yung ganoon.
You are so confined with your rules and tradition. Now, while since you are ano ba tawag ito? Masyado kang ma-controlling sa paniniwala mo, and then you're not gonna see a better one. I think it's relative to your how you gonna accept that change and transformation. Meron bang ganyan, Aris? Yes, alam ko ginagawa mo ito because of the past, I think it's a past responsibility or responsibility mo, or you are doing this for some higher reason, nung siguro pangarap mo yun nung kabataan ka or something. Kung hinihintay mo, darating siya, definitely. There's nothing wrong on that. But you need to wait a little longer. So, the choice is, I think, nainip ka. Kung nainip ka, pinutol mo na yun, you don't have time for that one, and then you will see a better one. That's what it means here. Yung perception na hinihintay mo is totally different from what is really for you. This is a nice reading, Aris, ha? Yeah, sana all. Meron bang ganyan? September 8 to 14. So, nakapag-decision ka na actually. I can't add on this one. And it's a very painful one. Darating, definitely. Pero yung expectation ng darating is hindi yun yung hinihintay mo. It's totally different. Yeah. So, this is a sana all reading as well. I think this is more of, it's a transformation. So, anything that you end, or yung world, yung universe na yung nagbigay sa'yo ng nudge. Kumbaga sana mabagal ka daw eh. And then, ibibigay na sa'yo yan. But you need to transform yourself before you can read. Yung hinihintay mo na yan, iba yung definition ng hinihintay mo sa ibibigay. But it's even better. That's what it says here. So, yeah. Kuha ako ng isang moon oracle card, Aris. Tignan natin, Aris, September 8 to 14. What's in store for Aris? So, weekend. Oras na naman ng paglalaba. So, kwentuhan lang po tayo. Shout out po kayo kung nasaan kayo. Kung nasaan po tayong lugar. So, let's not take tarot seriously. Depiction po talaga ng life yan. Pero, I know some of it can be a little heavy. But, that's how we gonna grow. So, ang dami. Kuling ko yung isang nasa i-shuffle ko para mas Isa lang. Isang moon oracle card. Aries, September 8 to 14. So, yeah, okay. Aries. Ito na. Sabi niya, stress may be an issue during this time. Stress may be an issue during this time. Okay? So, yeah. So, huwag ka ma-stress, Aries. So, the man is saying that you have kung meron kang kaibigan Gemini, maybe he or she can give you that balance, duality. So, yeah, enjoy the rest of the week, Aries. So, have a great weekend. See you again.